Welcome to my channel. Jesus is my daily bread. Ito yung literal na dapat para sa ating spiritual. Pagkain si Kristo ng ating kaluluwa. Diba? Hindi siya yung bread na kakainin para sa ating katawan. Siya ay pagkain ng ating kaluluwa. Dapat alam natin na ang ating kaluluwa ay maging malakas. Hindi lalakas ang kaluluwa natin sa literal na kinakain natin sa araw-araw. Ang pagkain ng ating kaluluwa ay ang salita ng Diyos. Kaya, niimbitahan ko kayo dito sa channel ko na ang pamagat ay Jesus is my daily bread. Sana sa mga video ko, maging bahagi kayo. Dito pag-uusapan natin ang salita ng Diyos. Magbabahagi ako by experience. Hindi ako pastora, hindi ako basta ordinaryong tao po ako na naniniwala sa Diyos at sa salita ng Diyos dito sa Biblia. Kaya sa atin po, sana maging kaisipan natin na ang ating kaluluwa ay kumakain din. At ito ay lumalakas hindi sa literal na pagkain na ating kinakain, kundi ito ay lumalakas dahil sa mga salita ng Diyos na ating naririnig. Maaaring magbibigay po ako ng mga verse na pag-uusapan natin na siyang magpapalakas sa ating kaluluwa. Kagaya ng Philippians 2 verse 4 to 5, ang sabi diyan, isipin daw natin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. At ang verse 5, ang sabi, magkaroon tayo ng kaisipan ng kagaya kay Kristo. Maaaring marami sa iba na mahirap gawin yun, yung kaisipan na kagaya ng kay Kristo. Pero para po sa akin, dahil sa literal na buhay, nagagawa natin yan yung iisipin natin, yung kapakanan ng iba, bago ang ating sarili. Yan ay literal na sa buhay ng tao. Dahil nagagawa mong tumulong sa kapwa mo bago mo tulungan ang iyong sarili. Literal, ang buhay ng tao ay nakasulat sa Biblia. Lahat ng nagaganap sa ating buhay ay andyan sa Biblia. Kaya minsan magugulat po kayo. Magugulat tayo. Bakit? Pag may verse na binasa sa atin na parang nakaano sa atin sarili. Kasi yun. Nakasulat tayo dyan . Nakasulat ang lahat ng nagaganap sa buhay natin sa Biblia. Pero hindi natin yun alam. Diba? Doon sa mga taong hindi lagi na nakakahawak ng Bible at nagbabasa ng Bible, hindi po sila nagiging aware. At pag nakabasa na sila ng Biblia o nabasahan sila ng Biblia, doon lang nila nare-realize na parang ako yun. Ako ba yung pinatatamaan? Kasi
Yun na nga yun karugtong ng buhay natin. Ang salita ng Diyos na dapat ini-apply natin yun. Diba? At yun nga sabi ko, ang salita ng Diyos ang siyang nagpapalakas sa ating kaluluwa. At pag malakas po ang ating katawan, sigurado ang ating kaluluwa, sigurado malakas din ang ating katawan. Magiging masayahin ka, magiging energetic ka, na parang walang kang problema, na kahit may problema ka. Maaaring marami rin nakaka-experience nito, yung lalong-lalo nang malapit sa Panginoon. Diba? Na ini-apply nila yung salita ng Diyos sa buhay nila. Diba? Ikaw na dapat hindi ka mahina. Alam mong mahina ka, pero hindi ka naging mahina kasi gawa ng Panginoon. Siyang kumikilos sa'yo. So, diba, sa tansya mo ba kung kaibigan mo lang ang lahat ng sasabihan mo ng iyong mga suliranin? Magiging matatag ka ba? Di mo nga alam diba? Minsan, nasabi mo na lahat sa kanya. Tapos makikita mo na spread out na. Kasi, hindi naman tama na una nating pagkatiwalaan ang kapwa natin bago ang Diyos. Dahil ang Panginoon ang siyang kumikilos sa atin, sa ating buhay. Diba? Pag may mabigat nga tayong problema diba? Sino ba unang-una mong tinatawag? Ang Panginoon. Pero hindi ganon. Kahit wala po tayong problema, tatawag tayo sa Kanya. Bago tayo matulog, huwag nating kalilimutan, bago natin ipikit ang ating mga mata, na makapagpasalamat tayo dahil sa buong maghapon, iningatan niya tayo. Humingi tayo ng kapatawaran dahil kahit hindi natin alam na nakagawa tayo ng kasalanan, pero sa Kanyang paningin, meron pala tayong pagkakasala. Hingi rin natin yun ng kapatawaran. Maging routine to ng buhay natin. Dahil kung wala ang Panginoon, wala tayo. Yun ang katotohanan. At kung gigising ka sa umaga, pagdilat ng mata mo, maging routine mo rin yung pagpapasalamat. Dahil ang Diyos ay buhay. Hindi natutulog. Tayo tulog ng tulog. O hindi man tayo natutulog, wala tayong pakialam. Pero siya may care. Hindi niya hinahayaan na maging ganito lang ang takbo ng buhay natin. Kung may pagkukulang, ako alam ko. Tayo yun. Kasi hindi tayo kumukonect sa Kanya. Dapat sa bawat galaw natin, hinihingi natin yung gabay niya. Kaya, dito sa channel ko, ang lagi natin magiging topic, salita ng Diyos. Hindi po ako pastor. Happy lang ako na makapag-share ako ng salita ng Diyos. Or hindi naman ako magbibigay o magpipreach or magbibigay ng mga mensahe. Gusto ko lang mag-share
sa bawat isa sa atin na baka mamaya nakakalimot, di ba? Wag po. Wag po natin gawin. Dahil kung ang katawang lupa natin kailangan ng pagkain, ang kaluluwa natin kailangan din ng pagkain. At yun ay ang salita ng Diyos. Huwag nating kalilimutan. At pag puno po tayo ng salita ng Diyos, ito po ang katotohanan. Magaan ang ating buhay. Dahil kasama natin siya. Hindi mo kasama ang Panginoon kung wala kang salita ng Diyos na inilalagay at ipinakakain sa iyong kaluluwa. Kaya sana po naunawaan natin yung maliit na bagay na naibahagi ko. Diba? Isipin natin ang ating kapwa bago ang ating sarili. Philippians 2 verse 4 to 5. Maging kaisipan natin ang kaisipan ni Kristo. Kaya maraming salamat po at sana makita ko pa kayong muli sa susunod na video. Mag-share na naman ako. Kagalakan ko ang magkaroon ng ganitong video na may share sa inyo. Tandaan natin, Jesus is our daily bread. My daily bread. Your daily bread. Salamat po. Magandang umaga.